Okay na, pwede na tayo mag-start. Brother Sunny? Okay. Okay. Okay, mga brothers. Kami natin ang presensya ng Panginoon. Sabay-sabay natin siyang papurihan. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. We thank you, Father God, for this beautiful day, for giving us another chance to live and to enjoy the beauty of your creation. Lord, fill our hearts with your love, peace, and hope. We surrender everything to you. Please guide and protect us and our family, loved ones. Yes, Father God, we come to you tonight with a grateful heart, acknowledging your goodness and faithfulness in our lives. Lord, we humbly ask for your blessings of good health and abundance in all areas of our life, both spiritually and materially. May our body be a temple of your Holy Spirit, and may you grant us the wisdom and discernment to steward the blessings you provide. Lord, please grant us the strength to face challenges and kindness to spread love. Help us embrace each moment with positivity and grace. Guide our steps and inspire us to be a beacon of light. O Lord Jesus, to the Immaculate Heart of Mary, we offer you our prayers, works, joys, and sufferings of this day. For all the intentions of your sacrament, in union with the holy sacrifice of the Mass throughout the world, in reparation for our sins, for the intentions of our relatives and friends, and in particular for the intentions of the Holy Father. Come, Holy Spirit, fill our hearts with your light and wisdom as we begin our General Assembly tonight. Guide our thoughts, our words, and our action so that everything we do may bring glory to God. Holy Spirit, strengthen us in moments of weakness. Give us patience in difficulties and fill our hearts with peace. Help us to choose what is good and right, to serve others with love, and to walk faithfully in the path of our Lord Jesus Christ. May your presence lead us tonight, protect us from sin and harm, and renew our spirit with hope and grace. Yes, Lord, bless our speaker, Brother Tom, that he can leave your message for us. Come, Holy Spirit, and remain with us always. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, never shall be, world without end. Without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Good night. Good night, Magandang gabi. Magandang gabi, Tagalog. Good evening. Good evening. Thank you, Brother Sunny. Magandang gabi sa inyo, mga kapatid, at maraming salamat Record. present tonight. So, mag-pray rin tayo for Brother Boy, Brother Brasky, at saka si Sister Teno. Pero bago tayo magdasal, gusto ko lang i-share sa inyo yung sa John 16:33. Kasi tayong lahat, ito naman parang na lang to parang review na lang to we have all person. For dalawang kasi nag-link tayo ng mga output natin, nag-link tayo ng mga Pero siguro kaya minarapat ko na magkaroon tayo nito kasi pinahandaan natin ang ating second half of the year, which is yung ating CNS evangelization. And aside from that, bago natin gawin yun, kailangan ma-check muna natin. Dahil sinabi nga dito sa John 16 verse 33, but we don't lead from stress, we lead from rest. Kasi meron ng tatlong bagay, na
saad, no? He never changes. He gives the spirit, he gives rest. So ngayon, ang kondisyon natin, alam niyo naman, ang napakahirap ng buhay, marami tayong sakit. Tapos, ng gasolina, may kahirapan, ano? At may mga problema sa relationship. Pero, the only way para mag-survive natin ang mga itong storm sa buhay natin victoriously is to be rooted in Christ. At yan yung makaraan natin, di ba? We have to be rooted, anchored in Christ. Kailangan talaga magtiwala tayo sa Kanya. No matter ang mga sitwasyon natin, ngayon, magtiwala tayo sa Kanya. At siguro, huwag din natin kalimutan na kailangan sundin natin siya talaga ng fully. Sundan natin yung mga gawain yung tinuturo niya sa atin. At lahat natin ang plano natin. Araw-araw, lahat ng gusto natin mangyari, itaas natin sa Kanya upang sa ganon, malaman natin kung ito ba'y kagustuhan ng ating Panginoon, His divine will, upang sa ganon, maging align tayo sa kaisipan ng ating Panginoon. Kaya nga, so Jesus right now is assuring us, sabi niya, I have told you this so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but with heart I have overcome the world. So mga kapatid, let us pray. Short prayer lang to for our fallen brethren. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Father, we continue to lift up to you, Lord, our sister Kay, our brother Boy, and our brother Rusty. And we also pray, Lord, for their family, Lord God. Heavenly Father, alam namin na you are so to many of us, especially sa family nila, especially kay Dylan, Lord. Lord, please embrace them. Halutin mo sila, Lord, with your comfort and peace. At kami nagpapasalamat, Lord God, for the life that you have given them. Marami silang iniwan na memories sa amin. Especially si Brother Boy, Lord God. Kaya ngayong gabi, we entrust them. Ayan, alam po namin na hindi naman po ito ang doon po, but the beginning of being fully with you, Lord. In the same manner, Lord, we lift up to you si Dylan for strength of faith. Sana, Panginoon, you hold every way of faith. Tulungan mo siya, Panginoon, at mo siya ng pag-asa, knowing that because of makikita po niya ang pagod po, makikita niyo po ang dahilan. Sana po, Panginoon, samahan mo ang kanilang mga pamilya, ang pag-a-arrange po ng mga bagay-bagay na kailangan ngayon, at ang kanilang mga desisyon. Lord God, we also thank you, Lord, for tonight. Thank you, Lord, for my brothers who are present here in Sometimes. Because you are our rock and our rest, Lord. Sana, Lord, you always put us deeper with you every day of our life. Always give us wisdom to be. Give us wisdom for the storm that is about to come our way. Also, to God, we need that peace. Lord God, sana you continue to use us to influence people and build your kingdom. Most especially to the far places na pinupuntahan namin. But tonight, Lord, just surrender this session to you. Just allow us, Lord God, to embrace you, to listen to you. Pipindutin mo lang yung link na dito. Amen. In the name of the Father, Son, of the Holy Spirit. Amen. 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 Alex, can you show yung slide 3? Yung 3 buckets of godly leader as team leader. 3 buckets. Next slide. Yeah. Alam niyo mga kapatid, most of us dito, we have been doing mission. Most of us dito, may mga
may mga tao tayong under. At meron sinasabing basic talagang 3 buckets of godly leader as a team player. No? Hindi lang po as a person, as a person, pero ma-apply natin dito sa buhay natin, only sa team, sa family, sa community. Ang first is humility. Leader na naglilingkod ng tahimik, walang hanap. Kumbaga, yung team muna ang uunahin niya bago sa sarili. Kumbaga, kung may sa ayuda, hindi siya nakikipag-unahan sa pila. No? Siya yung nasa huli. Para rin para rin sa isang basketball alam naman natin na kung ikaw ang coach, hindi naman ikaw ang bida, di ba? Ang mga players natin, ang focus mo bilang isang coach sa paglalaro ang mga players. So sinabi nga sa Mark chapter 9 verse 35, whoever wants to be first must be last of all and servants of all. Kaya napakahalaga niyan. Yung number 2, heart for service. Kung i-assess ba natin yung heart for service ba natin yung talagang 100%? Unahin mo, di ba? Gusto niya maglingkod kahit walang resources, walang pera at wala tayong hinihintay na kapalit. Ang servant leader isang katulad ni Jesus na naguhugas ng paa ng mga alagad. Are we willing to sacrifice para sa mga kapatid natin? Inuuna ba natin ang mga pangangailangan nila? O na-reflect ba natin ang image ng pag-ibig ng ating Panginoon sa buhay natin? Na ipapakita ba natin yan sa kanila? Ang pangatlo, the gift of service and wisdom. Marami sa atin merong ganito, yung gift of service and wisdom. Ako, nag-umpisa ako sa service ko. Noong 1990, ginagawa akong service, magbukas lang ng magbukas lang ng soft drinks para sa CLE, at saka magtatag ng yelo para may malamig ang inumin ng mga uma-attend doon. So, bawat isa sa atin may talento. Gamitin natin yung unique talent natin para makapaglingkod at mag-share ng pagmamahal ng ating Panginoon. Yung iba sa atin may magaling sa pagkikinig, may magaling magluto, no? May maayos ang buhay, may magaling mag-organize. Lahat tayo, bawat isa. Hindi tayo dito ng Panginoon upang maging team. Sinabi nga sa 1 Corinthians chapter 12 verse 12 to 14, for just as each of us has one body with many members, so Christ is of any form one body. So many parts, one body. So madaling sabi mga kapatid, kailangan natin ng isa't isa. Hindi tayo pwede magkanya-kanya. Kaya, tanong ko nga ano ba yung gift ko dito sa mga kapangkin na ito? I'm sure meron ka Lahat tayo meron dito. So, makikita natin ito, no? Kasi yung mga leader kasi, may mga key markers yan, Meron tayo ng markers sa buhay natin, Hanapin yung proseso ng effective at swak sa sitwasyon natin. For example, nagpapit tayo ng schedule. Last year, nandun tayo sa Merced, di ba? Maganda naman, nag-face-to-face tayo at nagawa natin yun for 1 year, Pero, nakita natin may mga problema, pati na rin yung ating financing. Nagpalit tayo ng schedule. Gumagana naman ang ating tinatawag na online for everyone, di ba? Kaya, kung meron tayong sistema, even sa mga ginagawa nating mission, may sistema, hindi naman natin lahat pwedeng puntahan yan, hindi namin pwedeng lahat puntahan. Pero ginagawa namin na sistema upang marating natin yung mga dapat marating. Ang is proper communication. Kailangan malinaw tayong nag-uusap sa mga membro natin, nagkakaintindihan tayo, and respect. Kailangan we are active sa pakikinig, walang misunderstanding. And of course, number 4,
dapat alam din natin kung kailan tayo aatras o kaya mag-move forward, no? Kumbaga, hindi natin kailangan pwede solohin lahat. Hindi kailangan tayo laging nag-lead. Ikaw mag-lead. At time na mag-delegate at magtiwala tayo sa mga kasamahan natin. Diba? For example, hindi naman ako pwedeng mag-lead agad. Kaya ang ginagawa ko, delegate ko yung mga ibang trabaho natin sa ating section, no? Na-delegate ko ito sa inyo. At kayo naman, i-delegate nyo naman yan sa ibang natin. Meron tayong abilidad na to reach out. Tayo proactive sa bibigyan natin na diin o kailangan binibigyan natin ng pansin na kamustahin ang ating mga kasamahan. Lalong-lalo na yung mga may hirapan, lalong-lalo na yung may mga pangailangan, kailangan ma-check natin ito. Kumbaga, mag-offer tayo ng help kung kinakailangan. Nung huling nagkausap tayo sa last time dito sa online, sabi nga ni tungkol kay Brother Sunny na CNS, wala yun. At nahihirapan si Brother Sunny dahil sabi niya kagabi, hihirapan sila. Pero natutuwa ako kasi si Brother nag-offer siya maski malayo yung Taguig, na Brother Sunny, pwede kaming pumunta dyan sa CNS na yan kung hindi niyo kaya. Pero, of course, kinuha naman ni Brother Sunny yung responsibility na yan. Dapat din kasi mga kapatid, tayong lahat, maintindihan natin na meron tayong common goal, hindi kanya-kanya tayo. Isa lang dapat ang direksyon natin, isa lang ang laban natin. Isa lang ang gusto natin mangyari. Kailangan manalo tayo, kailangan makapag-evangelize tayo. CLS at LC, magawa natin yan. Dahil tayo, ang mission natin, hindi naman tayo nagkakakulang ng basta tao. Ang mission natin, ang team natin is chasing soul para mailigtas natin sila. Panginoon Jesus. Ngayon, hindi natin ito magagawa mag-isa. Kung wala kayo, may hirapan ako. Hindi ko. Kaya ang nagagawa na nandiyan yung supporta nyo. Kaya nga, ano yung support system natin? Yung support system natin, kailangan, ilang sa support system, kailangan ito maging malakas. Kapag yung squad mo, yung may backup sa'yo, kailangan emotionally and practically. Kaya nga dapat alamin din natin, sino ba ngayon ang area servant? Sino ba ngayon ang support system mo? Bakit mo ba yung mga tao na inaalagaan mo as your support system? Compensate weakness and right of others. Lagi ko po napapanggit sa atin, sa inyo, hindi pa magaling sa lahat. Hindi natin alam lahat yan. Kumbaga, may mga kasama tayo dito na alam nila yan. Kumbaga, kailangan pagkawaan natin na bawat isa may talino. Kung hindi ka naman magaling sa lahat, pero yung magaling yung team natin pag pinagsama-sama yan. Kasi yung isa dyan, scorer. Sa basketball, yung isa, depensa. At pag pinagsama-sama natin lahat, pagkakas natin, natalo tayo sa mission. Sa mga bakit ito yung kailangan natin makapagsimula, makapag-umpisa ng isang magandang evangelization program for the CLS natin. So what can you do as a leader? Siyempre, bilang isang leader, you make decision. No? Strategic thinker ka, you influence people, gumagawa ka ng culture, and of course, kailangan kung leader ka, tanungin mo yung sarili mo, ano ba yung iiwanan mo kung wala ka na? Kung hihimayin natin ito, una-una, yung sa paggawa ng desisyon, mahalaga to mga kapatid. For example, ang tagal na natin na sinasabi, gawa tayo ng LCS o gawa tayo ng CLS, kailangan ng desisyon natin, hindi tayo nagpapatumpik-tumpik, kailangan decisive kahit mahirap.
Huwag natin isipin na, naku, mahirap ito, baka hindi ko ito kakayanin. Yung mga mission na ginagawa natin ngayon, nakasama ko pa yung lahat. Kung hindi natin ito inumpisahan, wala. Baka wala tayong pupuntahan na mission. Dahil na nilakasan natin ang loob natin, hindi tayo nagpatumpik-tumpik, nilaban natin, kaya nagkaroon ng decisive decision. Kaya nagbunga kasi nga, ito ang gawain ng Panginoon. Tayo rin kasi, bilang isang leader, tayo, a leader chooses direction kahit walang percent. Maski hindi, kung ikaw ay isang leader, kailangan, maski hindi 100% yung pupuntahan mo, gawin mo. Bakit? Kasi ikaw ang kailangan mag-decide. Kasi kung walang magdi-decide, magkakalat ng team. Yung decision mo ay napakahalaga. Kaya kailangan na hindi lang lakas ng loob. At syempre, pag nag-decision ka naman, kinukonsulta natin yan sa ating Panginoon. Whatever we do, whatever we eat or drink, do it to glorify God. Hindi lagi yung, oo nga, tayo as a leader, we decide, pero in consultation pa rin niya sa ating Panginoon. Or guidance ng banal na Espiritu. Dahil this is God's word. For example na, kila Brother Sunny, di ba? Kulang sila sa manpower. Mga membro niya, at tricycle din. Yes, ano? Pero, kasi kulang sila. Binigyan ko ng mission sila Brother Hector. Ano nangyari doon? Sila nagmi-mission sa Cainta ngayon, no? Ang resulta, ano sabi ni Brother Sunny? Sige, Brother Tom, sige. Maski dalawa lang kami ni Brother Hector, we go. Because God will guide them. Diba? So ngayon, ano yun? Nakakapag-LCS na sila sa Cainta at marami nang natatouch ng mga PDL doon. Sinabi nga sa James chapter 1 verse 5 if any of you lacks wisdom, let him ask God. Ngayon, nagbubunga na yung ginagawa ni Brother Sunny ng East doon. In the same manner, sila Brother Ray, nagbubunga na rin yung ginagawa nila sa PNP Custodial Facility. Nakatatapos na nga nila ng LCS, di ba? So, isang leader kasi, sinasabi natin, strategic thinker, no? Hindi lang nag-decision ka, pero may ini-strategize mo ito. Kumbaga, nakikita mo yung malaking picture, di ba? Na napapagplanuhan mo step by step para makarating ka doon. Ang ginagawa ko, mga kapatid, dati isa lang yung jail natin, ngayon 11 na. So pinaplano ko to step by step. Minsan kung kaya ko mag-isa, ako lang mag-isa pupunta. Kung kaya ko. Pero kung hindi ko kaya, sinasama ko most of the time si Brother Alex, si Brother Manny, at yung iba pa. Kasi nga hindi ko rin kaya magmaneho ng napakalayo. Pero hindi ako minto. Ang dami kasi natin pwedeng puntahan. Pag sinabi natin mag-conduct tayo ng CLS, pag gumawa kayo ng listahan, alam ko marami kayong maiimbita sa CLS at saka sa LCSC. Noong isang araw, wala akong ginagawa. Ewan ko ba, siguro banal na espiritu. Sabi ko, wala akong ginagawa, puntahan ko kaya Montalban Rodriguez Rizal. Pinuntahan ko, nakausap ko yung dalawang warden. So pareho tayong tinanggap ng dalawang warden. May schedule na tayo sa Montalban. Susunod na araw, habang nakahiga ako, sabi ko, ano pa kaya ang pwedeng mapuntahan? Bakit hindi ko puntahan ng barangay? Pinuntahan ko ang barangay namin, nagkataon meron doon ubas, ng barangay at simbahan. At yung araw na yon, dahil nandun ako, na-present ko ang LCSC sa lahat ng member ng ubas, ibig sabihin yung mga Baptist, Evangelicals, mga born again, no? Dadalawa lang ang Katoliko doon sa amin, yung Daughters of Mary Immaculate, at saka pinasok ko yung MFC and CSC. Kaya kailangan tayo bilang isang leader, kailangan tayo sa pag-iisip. Another thing, no? Number 3, i-influence tayo ng tayo hilig
ang mga tao, ang mga sama natin, especially ang mga member natin, they want to do not because of your position, but because ang yung sa'yo na hindi sila mapapakapa. Kung may nagplano, hindi ito magiging pawarde-warde. Siguro ang example na maganda dito, may team member na pagod na sa mission, ayaw na mag-mission, ano? Meron ganun no? Ayoko na muna sumama, pagod na ako eh. Pero ang leader influence that person. Hindi siya nag-utos, nag-share ng testimony. Ginawa niya, nag-share siya ng testimony. Naiintindihan kita, bro. Maaaring alam ko, pagod ka, naiintindihan kita. Pero naalala mo ba nung unang nag-mission tayo sa PNP, tayo dito, mga iba dito, nakasama ko sa PNP sa Bagong Diwa. Di ba? Kita natin for the first time ang PNP, ang mga SWAT na umiyak sa NCS natin. Sa NCS. Alam niyo, nung nakita ko may pulis na umiiyak, nagsasalita tayo, sabi ko, wow, Lord, thank you. It is worth it, di ba? Yung mga panahon na yun. Pero anong ginawa ni Lord? Pinagpatuloy niya yung gawain natin eh. Ngayon na tumupula yung tangki ko ng gaas sa naantay ko na mawala na lang ng gaas, ano? Pero sabihin, may magandang resulta. And dahil dito, na-ignite yung puso ko, no? Gumawa rin ng mission, eh I'm sure ganun din na nangyari sa inyo. Your own experience, marami niyan eh. Siguro yung iba nalimutan nyo na, no? At nakakahinayang lang mga kapatid. Sa ating edad ngayon, mga edad natin, makikita nyo, no? Marami na ang may maingay. Maingay. Kanino kaya yun? Nadidinig niyo ba? Parang may maingay na ano? Sound. O may feedback? O parang may noise. Oo, malakas kasi dito sa akin. Okay. Malakas po lang dito. Try ko po mag-unmute sa akin. Sandali lang. Mag-mute muna kayo. Paano ba nga mag-unmute? Kaya medyo nawala na. So, gaya nung sinabi ko, no, balikan ko lang, lahat tayo dito, meron tayong mga naging experience. Ano? Kaya sa edad natin ito, mapupunan mo, ako nga napupunan ko, naku, ang dami ng mga kaibigan ko namatay, ang dami ng mga friends ko sa community na namatay. Bakit? Eh kasi mga kasing edad na natin eh. And this year, sabi nga natin, hindi mapigilan, si Brother Boy nawala, Brother Luna, no? Talagang, ano eh, maski na anong edad natin, bata man o matanda, eh hindi tayo sigurado kung ano yung dadating sa atin, di ba? Kaya nga yung pagkakataon natin na nagkakaroon pa tayo ng misyon, nakakagalaw pa tayo, no? Samantalahin natin. Ito lang ginagawa natin na to. This is not only a blessing na nandiyan kayo ngayon sa online, but this is journeying with God. Kasama natin siya lagi. Ngayon gabi, kasama rin natin si Lord sa mga paplanuhin nating misyon. Sinabi nga niya sa Ephesians chapter 4 verse 1, walk in a manner worthy of the calling. Number 4, ang leader kasi builds culture and leaves legacy. Itong mahalaga, no? Naku, pag sinabing legacy dito, mabigat no? Kasi nga, di ba, yung mga namatay, di ba, born. Tapos, born. For example, January 5, 1950, tapos died October 10, 2026. Pero sa gitna may dust. Yung dust na yun yun ang legacy. Ano ba ang iisipin ng mga tao? Ano ba yung mga ginawa mo yung mga panahon na buhay ka? Kaya nga napakahalaga niyan. So, gumagawa ng environment na kahit wala ka, tuloy pa rin ang mission. Kung tayong lahat dito, wala na, yung mga susunod na servants, maiisip nila yan Ganito ang ginawa nila brother Tom, nila brother Alex, nila brother Butch, no?
Sila Brother Jerome, sila Brother Sunny, Reyno, lahat tayo, maaalala nila yan eh. Kasi ang kultura natin is paano tayo mag-isip at magsalita at kumilos bilang isang team o bilang isang servant section team sa core. Ano ba ang core natin? Ano ba ang kultura natin dito? Alam nyo na yan eh kung ano eh, di ba? Wherever, whenever we go, pag tinawag tayo sa mission, tandaan nyo yun. Wherever, san man yan, whenever, san man yan, we go. Naalala ko si Brother Alex nung tinawag kami pumunta ng Mindanao. Ako, libre yung pamasahe ko kasi ako yung inimbita. Pero si Brother Alex, gumastos siya sa plane ticket niya para lang mag-mission. Hindi siya para mag-talk, para lang samahan ako. Brother Alex, maraming salamat. Pero ang plano ng Panginoon, bukod doon, siya yung nagbigay ng talk. So, ang kultura natin is to set the captives free because the Holy Spirit is working with us. At lahat ng gawain natin na ito, ipapasa natin ito sa next leaders natin. Yun ang legacy natin. Itong ating panahon na to, yun ang legacy na maaari natin iwan sa kanila. Ang isang legacy iniwan ni Brother Boy, alam niyo si Brother Boy, nawala siya for the longest time. Hindi siya ma-attend natin ng ating mga meetings. Ano? Pero nung bumalik siya, yung culture of joy and mission. Even may sakit siya, even may rough time siya, even may kakapusan siya sa pera, hanggang hanggang sa kamatayan. Ngayon, ginagaya ko siya. Parang naging example ko pa si Brother Boy kasi yung heart niya is heart ng isang tunay na leader. Maski masama ang pakiramdam niyan, Brother Tom, kailan ba ang lakad natin? Sasama ako, ganun-ganun siya. Masama na pala ang pakiramdam niya, umattend pa siya ng Congress, tinanggap pa siya ang pagiging MC. At alam ko, marami sa ating ganyan ang puso. Kaya huwag natin pababayaan, alisin niya ng demonyo sa atin. Kailangan ma-retain natin yung puso natin na ganyan. Remember mga kapatid, the most powerful leadership tool, no? You have is your own personal example. Ano ba yung personal example mo? Maganda ba ang tingin ng mga tao dito? People will mirror what they see. Kung ikaw ay servant ka, magiging servant din sila. Kung ikaw ay naging good leader ka, yung mga tao mo sa baba, magiging leader din yan kasi gagayahin ka nila. So, what is the most powerful tool? Personal example. Ano yun? Mag-lead ka by doing. Kung magli-lead ka, ikaw muna gumawa, pakita mo sa kanila. Not just by telling o hindi ka puro command. Hindi ka commander. Kasi may mga leader na utos lang ng utos. Kung maaga ka, mag-stay late ka, tutulong ka. Naalala ko nga si Brother Alex again dito. Gagayahin ka ng team mo. Ang service nila Brother Alex doon sa abroad, sila unang-una. Ingress, egress pa rin sila ang huli, no? At pagkatapos noon, syempre wala pang pagkain, gutom pa yan, di ba? Pero nakakatuwa. Nakakatuwa yun. And one important thing dito, yung accountability is higher than responsibility. Kasi yung responsibility natin, pwede naman natin yan ma-delegate. Yung accountability natin, sa ating sarili lang yun. So, ang accountability natin yung kay Lord. Pananagutan natin kay Lord yan. Kasi a good leader must know how to kailangan na isang leader marunong mag-delegate para matuto yung mga kasamahan niya. Okay, Brother Alex, slide 5. Horse and frog. Alam niyo to, itong talk na to ginawa ko. Kasi binibase ko to sa pangangailangan natin. So, nag-research din ako. So, nag-AI din ako, Brother Alex. Pinilit ko matutunan paano mag-AI. Actually, yung mga PowerPoint AI yan eh. Di ba? Kaya AI is very good. Basta ginamit mo sa magandang bagay, Horse and the frog. Kasi alam naman natin kung ang kabayo,
ang ano niya, nire-represent niyan is strength and determination, di ba? Pagkabayo. Pag frog naman, ang frog kasi mula sa butete, nagta-transform yan, may transformation, at saka yung adaptability. Kaya ako napili ito, kailangan ito magkasama. Overcoming challenges with resilience, plus embracing change with power. Anong perspective nitong dalawang ito, no? Isa tong parang makikita natin to, parang i-picture natin itong dalawang lakas na to that leader needs to balance. Ano ba 'yun? Para makasurvive at manalo sa misyon. Kasi nga, ang isang leader kailangan horse for energy. Ako kailangan ko to, kailangan maging horse ako for energy. Go forward, push through, at hindi, don't quit. Lagi kong sinasabi, ang commitment ng servant, yung meron tayong commitment beyond limitations, maski hindi na natin kaya, kinukommit pa rin natin ang sarili natin, di ba? So we have to go forward. Hindi tayo, lagi ko sinasabi sa mga post ko, ang mission natin should never stop. Astig tayo Ang kabayo, malakas tumakbo kahit mabigat yung dala. Maski anong problema natin, set aside natin because God is greater than our problem. Let God, hindi yung sarili natin, dahil hindi naman tayo magaling. And a leader, a horse, may focus straight to the goal. Ang isang kabayo, matibay sa bagyo. Hindi basta-basta sumusuko yan. Kaya nga, sa leadership, ito yung kailangan we will begin and finish the mission of CLS and LCS this second year. We have to reach out to people to evangelize at we will not stop. Maski gaano kahirap yan, maski isang tao lang ma-evangelize natin, good na yan kay Lord. Kaya lang sasabihin ni Lord, have you done your best? We have to do our best. Yung grit to keep going even when it's hard. No, napakahalaga niyan. Kahit kulang ka sa tao, kahit hindi sumusuporta, kulang ka sa budget, tuloy pa rin yan. Yan ang kabayo. Kung walang sumusuporta, leader ka. Pakita mo sa mga tao mo na ikaw kaya mong gawin maski isa. Make a good example. Pakita mo sa kanila. Ngayon, pag-usapan natin ng frog. Ang frog, transformation plus adaptability. Ano ba yung energy ng frog? Change. Nag-a-adjust ang frog. Nag-change, nag-a-adjust at saka nagta-transform. Diba? Nagsimula sa tubig. And then, ang frog napunta na sa lupa. Nag-adapt. Tumatalo na ngayon. No, hindi na siya naka-stuck sa isa lang daan. At ang frog is sensitive sa environment. Alam niya kung kailan siya dapat magbago. For us leaders, ito yung okay naman, okay, hindi gumagana yung plano ko ngayon. Kailangan, let's try yung plan B. Kung hindi gumana yung pinlano mo ngayon, dapat meron kang plan B, subukan natin yung plan B. Yung humility to pivot, to listen, to learn new ways. Hindi yung pagpumalpaki, ayoko na. Hindi ako sinuportahan, ayoko na. Hindi. Kailangan matuto tayo maghanap ng bagong paraan. Ang paraan lang, simple lang Hindi pwede face-to-face sa LCS. Switch to online, di ba? Hindi tayo pwede mag-teaching sa face-to-face. Nag-switch tayo sa online. Hindi effective yung approach. Baguhin natin. Yun ang frog. Kaya wala naman definite, Kung ano yung effective, yun ang gagawin natin. Kasi pag gano'n ang ginawa natin, together, overcoming itong mga pagsubok na to with resilience, plus i-embrace natin yung change with power. Kasi, mga kapatid, tignan nyo, kung ang horse without frog, matigas, pilit, burnout. Kung tayo yun, Kung ikaw ay horse na wala kang kasamang frog, matigas ka, pilit, at saka madali kang ma-burnout. Pero dapat ganito lang. Yung frog naman,
na wala namang kasamang horse, wala ka naman direksyon. Pagbabago, walang natatapos. So, frog without horse, walang direksyon. Pabago-bago ang isip, at wala natatapos. Ano ba yon? Puro ka lang plano. Hindi mo nasisimulan. So, kung leader ka, kailangan horse plus frog, leader equals matatag ito, pero flexible. Mga kapatid, kailangan matatag ka, pero flexible. May vision, pero kailangan teachable ka rin. Nakikinig ka rin. Lalaban, pero marunong makinig sa banal na espiritu. Because this is not our work. I've been mentioning that this is the work of the Holy Spirit. Hindi atin itong trabaho. Kaya yung previous congress natin, Joshua, sa Joshua 1 verse 9, no? Be strong and courageous. Horse. Sa Romans 12, chapter 12, verse 2, be transformed by the renewing of your mind. Romans 12, verse 2. Yan ang frog. Sa mission natin, kailangan natin ng horse. Saan natin kailangan ng horse sa mission? To penetrate government offices, school, barangay, kailangan natin yan. Tandaan nyo, horse, to penetrate government offices, agencies, school, and barangay. Saan natin kailangan ng frog? To adapt sa bawat setting. Kailangan natin ng frog sa PNP, BJMP, school, parishes. Doon naman natin kailangan ng frog. Ngayon, tanong ko lang, siguro assess mo yung sitwasyon mo, kapatid. Ano ka ba ngayon? Horse ka ba o frog? Ano ba tayo ngayon? Horse ba tayo o frog? O pareho? Dapat naisusuri natin ng sarili natin. Brother Alex, slide 6. Stages in leading a team. Paano ba kayo magle-lead ng team? O paano nyo ba i-lead yung inyong area? Kung gagawa kayo ng CLS. Number 1, kung gagawa kayo ng CLS, mag-set kayo ng goal. At explain nyo ang bawat role ng isa. Kasi, kung gagawa kayo ng ganitong plano, mag-form ka muna ng team. Sino ba ang itatap mo? Kailangan meron tayong stage na forming. Pangalawa, dapat meron ding storming. Pag sinabi natin storming, clashing ito, laban ito. Kasi dito, need ng emotional maturity. Kailangan mature tayo lahat dito. Ano pa? Hindi abnormal yung pinaplano natin, may norming tayo. Ano yung norming? Nagkakasundo ba tayo? Kasi kung hindi tayo magkakasundo, paano magsisimula ng maayos na function ng team natin? So, kailangan mo forming, storming, norming. Ano pa? Kailangan mo performance. Yung performing. Kailangan ng production, productive na, significant na in progress sa goal natin. Umuusad ba tayo? May nangyayari ba? Kung may nangyari na at nakatapos na tayo, adjourning, natapos na yon main goal natin, and we are successful. So, kailangan, ma-set mo yung mga tao mo, ma-form mo sila ng maayos, magkaroon ng storming, nagkaroon ng norming, nag-perform kayo, at tapos, nag-adjourn kayo. Kasi nga, as a leader, di ba, sinasabi natin may vision tayo, and leadership is the capacity to translate vision into reality. Yung mga pangarap natin, hawak ng, nasa yan, responsibility na isang leader yan. Yung pangarap natin sa section, yung pangarap natin sa bawat area, responsibility nyo yan. So, kung nga isang leader gagawin natin, natatranslate natin yung vision into reality, kailangan tayo bilang leader, must lead leaders also towards a vision. For example, kayo mga leader, ako leader, kailangan ng role ko, ma-lead ko kayo towards a vision.
Kaya ako nga hindi ko naman sinasabi I do not pretend na alam ko lahat to figure it out, no? Kinukonsulta ko kayo lagi. Di ba? I need your suggestion, your opinion. Nagpo-post ako, lalo na sa core. Pag meron tayong gagawing activity, hindi ko yung ginagawa mag-isa. Hindi ko pinaplano mag-isa, kasama kayo dyan. Bumubunot ako, gumagawa ako ng committee, 2 to 3 person para mabuo ito. Pag nabuo ito, sinasangguni ko lahat yan lagi sa core. Kasi, in that way, madidevelop mo yung leaders mo. At ako rin, gusto ko rin dapat pag-usapan natin yung mga forest and the trees. Ano ibig sabihin ng forest and the trees? Kasi nga, sometimes, yung mga leader natin, you are so focused on small details, problems, that you miss the big picture. Lagi ka nakafocus doon sa small items, no? Pero hindi mo nakikita yung kabuuan ng project na ito. Yung vision itself. Tingnan natin, ano ba yung dapat, kasi sinabi ko forest and the trees, ano ba yung trees? Ibig sabihin. The day-to-day, ano yung day-to-day na yun? Yung conflict in the team, yung day-to-day conflict nyo, relasyon nyo sa mga members ninyo. Yung mga deadlines natin sa mga ties, reminding them, yung admin, mga messages natin, yung one-person attitude natin. Maalala natin yung isang plano natin na nag-flop na hindi nag-materialize, no? At saka yung mga details lagi, mabusisi tayo. If you only look at trees, mga kapatid, kung ang trees lang ang titignan mo, yung mga binanggit kong yan, mabe-burn out ka. Magkakaroon ka ng anxiety, magkakaroon ka ng short-term thinking, hindi ka tatagal, magsasawa ka at tatamarin ka. Now, ang forest, kung ikaw ay isang leader, titignan mo yung big picture. Ano yung big picture dito? At titignan mo dito is God's vision for the team, for your area. God's vision, ano yun? Yung mga taong kasama mo, they are called to reach. Ano ba yun? The people you are called to reach. Yung mga pupuntahan mo para evangelize, ang sinasabi natin, paglabas mo ng pintuan, 1 foot rule. Kung sino man ang taong makasalubong mo, try to evangelize, share Christ. Ako lagi ganyan ginagawa ko, maski nung ooperahan na ako Nag-evangelize pa ako. I-angiogram ako, nag-evangelize pa ako. Kaya nga yung big picture na yun, dapat maintindihan natin the culture that we are building. And most importantly, the legacy 5 years from now. Alam ko, 5 years from now, buhay pa tayo. Amen? Hindi pa tayo kukuhanin ni Lord. The legacy 5 years from now, makikita nila yan. And what God is doing in us in the servant section. Kumbaga, if you only look at the forest, you get dreaming without doing, disconnected leaders, no execution. Himayin natin nga yan, dapat maintindihan natin lahat ito Kailangan, as a leader, we have to be concise. Kailangan brief lang, pero comprehensive ang pagpaplano natin. Model the courage of vision. Paano mo i-model the courage of vision? Yan ang ginagawa namin nila Brother Alex, nila Brother Sunny. Walk the path. Unahin muna natin, ipakita natin paano ginagawa natin dito. Walang zero defect yan. Kumbaga, kung meron tayong nakikitang mga pagkakamali, pinatigil mo. Kahit malugi pa yan, maskin ano mangyari pa dyan, pinakita mo na seryoso ka sa gawain nito. Nagplano kayo ng CLP o ng CLS, nakikita mo may defekto, sandali lang, ipakita mo seryoso ka. Ibigay natin ng 100% kay Lord. Kung nakikita mo 70% lang binibigay ng mga kasama mo, pahinto mo, gawin natin 101% for the Lord. Gawain to ni Lord Hindi po pwede yung, pwede na yan, hindi pwede ganon.
kailangan gumawa tayo ng follow-up. Yung mga follow-through natin, hindi mo pwedeng, kung mag-iimbita kayo, wag mo i-text. Puntahan mo person. Puntahan mo. Dahil yung kapatid ko na wala na, namatay na, yung kapatid ko, maraming umiimbita diyan na mag-couples for Christ. Yung pinsan ko Lasengo, maraming umiimbita diyan mag-couples for Christ. Hindi nila na-imbita. Tine-text lang nila eh. Pero ako, ginawa ko sa kapatid ko at sa pinsan ko, pinuntahan ko sa bahay, kinausap ko. Umattend sila ng Christian Life Program. Ganun ang gagawin natin. Hindi ka pwedeng magte-text ka lang o ano. Kailangan maramdaman ng tao na talagang gusto mo siyang maisama. We have to be finisher. Brother Alex, slide 7. How to manage a team? You have to know yourself and your role. Take responsibility. Be the example. Cast the vision. Most importantly, know your team members. Communicate clearly and often. Make wide, timely decisions. Importante yan. Wide, timely decision. Slide 8, Brother Alex. IDD8 feedback model. Para maging healthy yung correction natin, sometimes tendency natin mag-correct, ano? Yung A kasi yung action. A, ano? Ano yung ginawa? Yung impact, yung I, ano yung naging effect? Yung D, yung desired behavior, ano ba dapat ang gawin next time? Paano example dito? Nung late ka sa meeting, anong action? Na-delay yung planning. Ano yung naging impact? Next time, pwede ba 10 minutes before tayo nandito ng lahat? Ganun lang kasimple, di ba? Kumbaga, na-late ka sa meeting, ano yung action taken? Na-delay ka yung planning. Siyempre, na-delay. Na-late ka sa meeting, anong action dapat gagawin? No, na-delay. Na-delay yung planning, na-late ka eh. Paano impact no? Next time, pwede ba? Maaga na tayo dumating. Pareho rin yan dito sa ating teaching sa mga online natin. Sinabi natin, 7 o'clock o 7:30, kailangan 10 minutes before o 7 eksakto, nandun tayong lahat. Yun na, isang ano ng leader. Slide 9. Next slide, Brother Alex. Leading leaders. This is next level of leadership. Hindi lang managing people, no, nabanggit ko kanina tong leading leaders, but multiplying leaders. Kailangan dumami tayo, hindi tayo forever nandito eh. Meron tong tinatawag na core principles, 3. How to lead leaders. Unang-una, model the courage. Ang mga leader kasi, they follow what they see. Hindi lang yung mga nadidinig nila. Kailangan gawin mo muna as a leader before you ask them na gawin nila. Set the example. If you want them to do devotion, let them see your devotion. Ano yung ginagawa ni Brother Jerome? Nakikita natin, di ba? So, good example yun at pwede natin gayahin yun. Sinabi nga sa John 13 verse 15, I have set you an example that you should do as I have done for you. Number 2, develop, don't just deploy. Hindi lang tayo basta mag-uutos. We don't just give tasks, no? We invest. Ano yung invest natin? Mag-invest tayo. Yung feedbacks, yung coaching. At bigyan rin natin sila ng allowance to fail. Bigyan natin sila ng room to fail. Hindi naman mga perfecto yung mga kapatid natin. So, number 3, follow up and follow through. Yung ating vision kasi without execution,
May vision nga tayo, di ba? Without execution, anong tawag natin doon? Eh di hallucination lang yun. Kasi wala namang execution eh. Dapat tandaan natin mga kapatid, tayo, we are finishers. We expect to win. Kung nanalo tayo at ang dami nating engagement, ano napupunan nyo? Bawat engagement, ako I don't miss this. Lahat ng pinupuntahan ko, pag nag-text sa akin si Brother Sunny, mayroon silang mission, si Brother Ray, ano ginagawa ko? I celebrate because I celebrate. Kailangan ma-celebrate dito eh. We win publicly. Pero kung may mali, we correct privately. Wala naman akong pinopost na mga mali eh, di ba? Puro victory yung pinopost ko. Pero kung may mali, yung correction is private. Brother Alex, slide 10 na. Meron tayong tinatawag, ano ba ibig sabihin ng reboot, no? Sa mga computer, reset, di ba? Tama ba yun? Reboot, Brother Alex, reset. Restart, elevate, overcome, outstanding, transformation. Reboot yung framework. Ito, gusto ko to eh. This is pag sinabi ng ganito, preachable to, tsaka practical to. Kung i-breakdown natin ito, restart. Go back to the source. Hindi, kasi pag binalikan natin, nag-restart tayo, hindi burnout ang sagot. Kailangan lang ng reset. Nakuha nyo? Hindi burnout. Sinabi sa John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Yung elevate, itaas natin yung perspective natin. From frog problem to horse vision. At sinabi dito sa Isaiah chapter 40 verse 31, get vision from God, not just from problem. What is God saying for this purpose? Kaya lagi binabanggit nga sa atin, get vision from God. Overcome. We have to fight the right battles. Malinaw to, di ba? Fight the right battles more than conquerors. Kailangan anong gagawin natin? Paano natin mapipili yung right battles natin? Anong action taken natin? Identify. Ano yung identify? Number 1. Kasinungalingan. Identify yan, di ba? Yung ating takot. Kailangan ma-overcome natin yung habit natin na hindi maganda. Kailangan mapalitan natin lahat ng hindi maganda sa pagkatao natin ng ating Panginoon. Fighting your right battles. Ano yun? Kahinaan. Ano ba yung kahinaan natin? Mga shortcomings natin. Yan ang mga battles na dapat natin labanan. Kailangan we have to be outstanding. Excellence because we serve a king. We do not serve anybody. Ginagawa natin ito. Gusto natin mamuhunan para kung nawala tayo, punta tayo sa langit. Ang bonus pa, we're not doing this to just anybody. Kaya nga lagi natin sinasabi, 101% do it for the Lord. Excellence because we serve a king. In Colossians chapter 3 verse 23, it says, work for the Lord. Pag sinabi natin, work for the Lord, ang action doon, don't just do it with excellent. Pag ginawa natin with excellent, we are setting the standard sa mga kapatid natin na leaders at sa iba pa. Kasi makikita nila, for example, ang Congress natin, maski palpak yung Congress natin because of the team. Pero excellent naman in the eyes of the mga participants, no? Kasi nakita nila ang ganda. So ano ibig sabihin nun? Sa atin, palpak pa, sa kanila maganda na. So we did well, maski So next time, mas mapapaganda pa natin. And then of course, transformation. Ang transformation is lasting change, not temporary hype yan.
Sinabi nga sa Romans chapter 12 verse 2, be transformed by the renewing of your mind. Paano yun? Ano gagawin nating action doon? Ano sa tingin nyo, mga kapatid? Anong transformation? Ano kaya sa isang bagay sa inyong sarili na pwede magbago o maging iba in 90 days from now? Kung tayo ba palaaway o kaya palasagot o kaya palaisip ng hindi maganda, pwede ba yan mabago in 90 days? 3 months, ano? Kailangan, gano'n man, mahirap man o gano'n man katagal, kailangan may present na transformation. Dahil sa bilangguan, sa PDL, wala na, maski gano'n kasama yan, drug addict yan, nang rape yan, pumatay yan, there is still a little Christ in them na nakikita natin. Nag-gets niyo ba yun? Kaya sa ating sarili, maski tayo gano'n kasama, we are trying hard na magpakabuti, kailangan continuous yung transformation natin. Because we want to go to heaven. And that is the highest aspiration. We want to go to heaven. So, mga kapatid, how to use it with your team? Paano ba natin gagawin ito? So, tatanungin ko kayo, mga kapatid. Kung tatanungin natin ang sarili natin, tayong lahat, ito yung sa reboot, no? Yung reboot. Yung R, what do we need to restart our walk with God? Ano ba kailangan natin? Reboot tayo eh. What do we need to restart our walk with God? Ang E, where do we need to elevate our thinking? Yung klase ng pag-iisip natin. Yung sa isa pa, yung O, what am I overcoming right now? Or what are we overcoming right now? Ano ba yung problema natin ngayon? Another O, how can we be outstanding in our own respective areas dito sa NCR? And T, ano bang transformation? What transformation do I need or do I want to see? So, mga kapatid, yun po ang ating the heart of a servant, the leadership heart. So, maraming salamat sa inyo. Dahil ang ating objective sa lahat, to set the captives free. Consider everyone outside your house captives. Kailangan mailigtas natin sa Panginoon. Amen? Yan. Amen. Ayun, mga kapatid. Thank you very much, Brother Tom. Ang galing. Pero kung hindi malinaw, Reboot tayo, reboot. palagi ko malinaw, except kung meron kayong gusto itanong. Kasi ano to parang self-assessment natin ito as leader. Nilatin ko lang para alam na natin paano mag-umpisa. So ngayon, ang gagawin nyo, itong July, itong August na to, you meet your group. Meetingin nyo na yung grupo nyo, and then umpisahan nyo na. Mga binanggit ko dito, know your team. Pumili ka ng mga tao mo. Mag-brainstorming kayo, mag-clashing kayo, and make ready. Kailangan, puso nyo, isang mission, isa lang ang isip, isa lang ang goal. Ano man ang problema, this is the work of the Lord. You said yes to the Lord will provide. Naalala ko, lumakad kami ni Brother Alex, pumunta kami sa Tanay. Brother Alex, actually, wala akong pera nun.
Hindi ko nga malaman sa tayo kakain eh. Kasi alam mo, ginaas ko, mataas ako ng 2,500 eh. Kasi alam ko, uwi ko tayo. Pero praise God, hindi mo natin inaasahan, may nag-blow out sa atin, pinakain tayo ng iba-ibang seafood, busog na busog tayo. Sarap pa. Pero sabi ko nga, kung wala magpapakain sa amin, mas sa tabi kami, kakain kami. Di ba? So, ganun. Akala lang nila, lagi ako may perang dala eh. Hindi lang ako nagpapahalata. Oo, hindi lang halata to. Lagi mong isipin may pera ka para hindi ka mawala ng pera. Pero sinasabi Ay, ko sa Tanay pa, ang sarap ng pagkain. Kaya nga, basta tumuot tayo kay Lord, tutulungan niya tayo sa lahat ng bagay. Most Yes, important, amen. hindi lang pera mahalaga dito. Ang mahalaga dito, malusog tayo. Mas pinesakit tayo, paalisin ni Lord yan at gagamitin niya tayo basta pag-yes ka kay Lord. Eh, isipin ni Lord, ayaw mo mag-yes? Sige, ito na lang sa bahay mo. Di ba? Ulan. Walang question. O sige, kung wala na ano, gusto niyo bang i-forward ko sa inyo yung mga sinabi ko? O alam niyo na? Magandang pagnilayan, bro. Pakit-forward. Ako forward ko kasi alam ko naman makakalimutin kayo. Pag natulian na tayo, hindi nyo na alam kung ano yung sinabi ko. Nahulaan mo, bro. Alam na this. O, hindi na alam. Nabulsay niyo mo kami ah. Para masundan nyo lang, para lang masundan nyo. Kasi ito naman to, binigay ko. For leaders lang naman to, hindi man to for members eh. Talagang for leaders to. Kaya lang, kailangan natin kasi mag-upisa na ng CLS second half of the year. Alam ko si Brother Ray, meron na schedule, ano? Pero kailangan, yung ibang ating areas, CLS. Kung hindi mo kayo mag-CLS, mas isa, at least may ginawa ka CLS mo. Hindi pag one-on-one ka. Diba? So, for example, malayo yung gusto mong i-CLS. Malayo, ano? O, edi mag-online kayong dalawa. CLS mo siya. Eh, nasan ba siya? Eh, nandun sa Canada eh. O, edi CLS mo siya online. Layo. The mission will never stop. Kasi, Yes. alam mo yung ayaw mag-mission, ang daming dahilan talaga. Ang daming reason. Pero kung gusto mo mag-mission, naghahanap ka. Ako nga, hindi naman sa pagbabranch sa servants, ano? Ang servants, hindi na natin iintindi yung LCSC. Lahat ng sections, namumroblema sila sa LCSC. Bakit? Wala silang engagement eh. Wala silang engagement. Eh tayo, busog na busog tayo sa engagement. Eh tayo nga sa isang buwan, sa isang linggo may 3 engagement tayo. Ilang engagement sa isang buwan? Eh, libo-libo yung ini-evangelize natin. Pero ako, pag wala akong ginagawa, ako, sino pwede kong puntahan? Kasi yun nga sinasabi natin eh. Hindi naman to kotahan eh. Sila, di lang nabibigay sila. 2 LCS lang sa isang taon. Hindi naman pwede yung 2 CL lang sa isang taon. Kasi nakikita niya, yung iba talaga hindi gumagawa. Pero kung naintindihan mo yung vision ni Lord na tayo ay maging tunay na misyonaryo, eh talagang yung oras mo talaga na kung pwedeng ibibigay mo. Time, talent, and treasure. So, sige, magpahinga na tayo. Kasi, actually, 8:30 na ako eh. Kaya, maraming salamat. O, sino mag-closing prayer? Ay, Brother Hector, ikaw. O, sige. Brother Rector. Brother Hector, nakamute po kayo. Kindly unmute. Let us put ourselves in the presence of the Lord, in the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Loving and merciful Father, we give you thanks for the blessings and graces which are bestowed upon us through this gathering tonight. Thank you for
speaking to us through today's speaker on the heart of leadership, reminding us that authentic leadership is rooted in humility, love, and faithful service. As we leave this gathering, fill us anew with the gifts of your Holy Spirit, wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord. Strengthen us to become servant leaders who reflect the compassion of Christ in our families, workplaces, parish, and our community. May the Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, and our patron saints intercede for us that we may remain faithful to our mission and courageously live out the gospel in all that we do. Bless us, O Lord, and keep us safe. May the Lord bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. We ask this through Christ, our Lord. Amen. Amen. All glory be to the Father, and to the Son, to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and now and ever shall be, world without end. Amen. In the Father, Amen. Son, and Holy Spirit. Pwede Amen. po isang picture lang.